Marami akong pangarap para sa aking bansa, lalo na sa unlaran nito sa komersiyo, medisina, edukasyon at agrikultura. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ang aking kapwa mga Pilipino. Kaya't sa ganun, naisipan kong bumuo ng organisasyon para sa pangarap na ito. La Liga Filipina. Para sa iyo ito, Pilipinas. Para sa iyo, gagawin kong lahat para sa ikabubuti mo. Kahit nakapalit pa nito'y buhay ko. Unang senaryo, ang pag-aresto kay Rizal. Nagsisimula ang eksena sa isang tahimik na liwasan ng bayan sa Calamba, Laguna. Nakaupo si Rizal sa isang upuan, nagsusulat sa kanyang kwaderno. Lumapit sa kanya ang isang taga-baryo. Dr. Rizal, ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa. Marami ang nangangarap sa atin ng mga kalayaan dahil sa iyong mga salita. Hindi lang ang aking mga salita, kundi ang katapangan ng ating bayan ang palalapit sa atin sa kalayaan. Panatilihing buhay ang pangarap, ating kaibigan. Mr. Rizal, arestuhin ka sa ubos ng pamalaang Kastila. Walang ginawa si Dr. Rizal, nagsasabi na siya ng totoo. Tahimik! Ang kanyang mga sinulat ay nag-udyok ng paghihimagsik at nagbabanta sa kapayapaan. Hindi ako rebelde. Isinulat ko lamang ang aking salita at naramdaman ang sakit ng aking mga tao. Kung ang katotohanan ay isang krimen, tinatanggap ko ang aking kasalanan. Dr. Rizal, hindi. Wala kang ginawang mali. Tama na ang usapan. Sagutin mo ang iyong mga krimen sa harap ng gobernador. Pangalawang senaryo, pagtatapon sa dapitan. Sa kanyang pagkakatapon sa dapitan, ginamit ni Jose Rizal ang kanyang kakayahan bilang isang doktor para maglingkod sa lokal na komunidad. O sige, pahigain mo siya at nang matignan ko ang kalagayan niya. Gagaling pa po ba ako, Doktor? Siyempre, gagawin mo. Ito ay isang matapang na bata. Opo, nice po kung gumaling. Ang iyong anak ay mahina, ngunit siya ay gagaling sa tamang pangangalaga. Maghahanda ako ng gamot para sa kanya. Ito, bigyan mo siya nito 3 beses sa isang araw. Siguradong gagaling ang anak ko. Opo, maraming salamat. Dr. Rizal, kami nagpapasalamat. Maswerte kami at nandito ka. Hindi na kailangan magpasalamat. Ang tungkulin ng isang doktor ay magpagaling anuman ang pangyayari. Rizal, nagpadala ng salita ng gobernador ng Espanya. Dapat kang matili sa mahigpit na pagbabantay. Huwag kalimutan na ikay bilanggo pa rin. Oo, ako ay isang bilanggo pa rin, ngunit hindi ko kailanman kakalimutan ng pangalagaan ng aking mga tao. Mag-ingat ka, Rizal. Ang iyong mga kilos at salita ay binabantay ang mabuti. Salamat po, Doktor. Pahinga ka lang. Ikatlong senaryo, Jose Rizal, paglilitis inaakusahan at ka na nag-uudyok ng Tahimik ang paghihimagsik silid ng sa puno. pamamagitan ng Si iyong Rizal mga ay sulat. nakatayo sa gitna. Paano ka Nakatali nakikiusap? ang mga kamay. Hindi nagkasala, justisya at reforma lang hinanap ko, hindi karasan. Ang iyong mga libro ay nagbigay inspirasyon para sa mga Pilipino. Hindi mo maikakaila ito sa mga tao. Jose Rizal, para sa mga krimen ng rebelyon, sedisyon at pagsasabuatan, hinatulan ka ng kamatayan sa pamamagitan ng hukbo ng kasundaluhan. Ang pagbitay ay magaganap sa ika-13 ng Disyembre, 1896. Tanggap ko ang aking kapalaran. Kung ang aking kamatayan ay gumising sa aking mga kababayan, hindi ito mawawala ng kabuluhan.
Jose Rizal, hinahaturan ka ng kamatayan dahil sa pagrebelde at sedisyon. Gusto mo bang harapin ang hukbo ng kasundaluhan? Hindi, nais ko mamatay na nakaharap sa langit at sa aking mga tao upang makita nilang pagsasakripisyo ko para sa kanila. Bawal yan! Baliktarin mo siya! Basta handa na ako mamatay kung sumataw Kristo. Barilid siya! Hindi ka namin manilimutan, Jose Rizal!